Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, email lang kayo or message lang kayo dito sa channel ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental, hanggang ngayon nagninegosyo pa rin mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, potato corner. Siguro nakakain naman tayo siguro lahat yan ng potato corner. Potato corner, French fries lang ang tinda. Focus lang. Focus in one at pinapranchise to mga kanegosyo. Eto, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Way back nung 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Dalawa kasi branch niyan mga kanegosyo, isang Manila, isang Quezon City. Sa Quezon City Cubao ako mga kanegosyo. Nagbo-boarding house ako doon kasi taga Cavite ako. At nung graduate ako ng college, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko kasi accessible sa biyahe. North to south, east to west, sobrang dali, andun na lahat, LRT, lahat ng sasakyan. So, hindi na rin ako umalis doon hanggang nag-work ako as a sales. As a sales mga kanegosyo, almost ilang taon din ako doon. Ito hindi masama yung pagtatrabaho marangal po yan. Pero ako gusto ko talaga kasi maranasan yung pagninegosyo. Gusto ko pasukin yung mundo ng pagninegosyo eh. At bakit sari-sari store? Hindi ako marunong magluto, pambansang negosyo, madali buksan. Actually, pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP mga kanegosyo. Ako din yung pinakamahal magbenta sa aming anim. Lagi ako mahal ng 5 piso, 2 piso. Pero sa akin pa rin bumibili yung mga customer ko. Ang community yung pinaglilingkuran ko pala mga kanegosyo is college student. Kumbaga, naging tambayan ng college student yung tindahan ko. So, malupit yung serbisyo ko sa kanila, kaya kahit mataas ako mag-markup, sa akin pa rin sila bumibili. Ang natutunan ko sa pagninegosyo ng sari-sari store, walang focus in one, hindi may scale up sa level 2 business model ng sari-sari store, dahil madali buksan yan, habang buhay kang reseller yan. Kumikita yan, yes, pero hindi natin yan mapapalaki tulad ng grocery store na laging sinasabi nila. Ang sari-sari store na lumaki, sari-sari store pa rin po yan. Never magiging grocery store yan mga kanegosyo. Ang sari-sari store at grocery store magkaiba ng business model mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. At kikita ka lang the moment na nabenta na yung produkto mo. Sa grocery store, babagsakan ka muna ni supplier at babayaran mo si supplier the moment na nabili yung product within 3 to 4 months. Hindi ka pa naglalabas ng pera mga kanegosyo. Ikaw nasa iyo na yung cash eh. Kasi sa loob pa ng 3 buwan or 4 na buwan mo pa babayaran si supplier. Yung cash na ikaw pwedeng magpaikot nun. Pwede mong gamitin sa empleyado mo, bayad sa empleyado mo, bayad sa bill, sa renta. Kaya panalo ka sa cash. At pwede mo pang gamitin sa mabilis na transaction na pwede kang kumita. Para kang umutang sa bangko na walang interest mga kanegosyo. Postpaid ang grocery store, platform business model. Parang hardware.
Same sila ng business model ng grocery store, platform business model. Magbabagsak si supplier kay hardware, babayaran na may-ari ng hardware si supplier within 3 to 4 months. Yung iba pa nga 5 months eh. Potato corner, focus lang sa french fries mga kanegosyo. At in-applyan to ng business model na franchising. Hindi na kumikita yung may-ari ng potato corner sa pagbebenta ng french fries mga kanegosyo. Kumikita na to sa kita niya sa franchising fee. Malugi man yung nag-franchise o hindi, kumita man o hindi, yung franchising fee, bayad na sa kanya yun. Profit na yun, automatic. Hindi na siya kumikita sa pagbebenta ng french fries. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, sikapin mong mag-focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa business model level 2 yan mga kanegosyo. Pag sinabing focus in one, ibig sabihin ikaw yung may-ari ng product, ikaw yung nagluto, ikaw yung gumawa, ikaw yung nag-furnish, ikaw yung nagkarpentero, ikaw yung gumawa ng lamesa, ikaw yung nag-compose ng music. Kumbaga sa'yo, ikaw, sarili mo, hindi yung sa sari-sari store, hindi naman ikaw yung may-ari, hindi naman ikaw yung manufacturer ng produkto doon eh. Reseller ka lang naman nila eh. Yung sinasabi kong focus in one, yung ikaw mismo yung nagluto, halimbawa parisan, ikaw yung nagluto nun, sa'yo yung parisan na yun. Ang gagawin mo lang, brandingan yun, lagyan ng pangalan. Jepoy, parisan, ganun. At ipa-franchise mo to mga kanegosyo. At pang-apat, kailangan na natin gumawa ng content. Bilang negosyante, kasama na sa trabaho natin yan, gumawa ng original content. Kung di ka pa gumagawa ng original content, kailangan mo nang gumawa niyan. Baka mawala ka sa eksena bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, lagay mo lang sa baba, comment ka lang potato corner mga kanegosyo. Kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutang mag-pray kahit anong religion natin. Peace.